At sa puntong ito, makakausap natin live mula sa Senado si Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, Ms. Cara. Okay, sir, tutol po kayo dito sa pagdedeklara ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ano sa tingin ninyo ang dapat gawin ng Pangulo para tugunan yung problema ng terorismo sa Marawi City? Yung pong nangyari sa Marawi City ay marami na tayong previous experiences na mas malawak pa ang magnitude. Yung Ipil Massacre noong 1995, yung all-out war sa Central Mindanao, yung Kabatangan Siege, itong recently yung Zamboanga City Siege. Ito ay mas malalaki at mas maraming puwersa ng kalaban ang involved. Pero ang proportional response na ginawa ng mga past presidents ay regular military operations and police operations. At nasugpo naman yung mga threats na yon. Wala ni isa sa kanila, sa mga presidenteng yon, na gumamit ng martial law. Ngayon dito sa Marawi City, base sa ating impormasyon ay na-contain na ng sandatahang lakas yung problema dito sa Marawi City. Ngayon, kung talagang kakailanganin mo mag-declare ng martial law, pwede doon lang sa Marawi City or sa Lanao del Sur. Walang reason kung bakit mo gagamitin ito sa buong Mindanao. At ang sinasabi ng Pangulo ngayon, may possibility na baka ideklara niya sa buong bansa. Depende daw kung lumawig ang impluwensya ng ISIS in the whole country. Yun na nga po, ano. Alam niyo yung Abu Sayyaf, nung kalakasan nito, mahigit 1,000 ang puwersa niyan. At ganun din ang threats nila, ganun din karahasyang grupo na yan. Pero hindi naman tayo nag-declare ng martial law, no? Sa buong bansa or doon lang mismo sa Sulu, hindi. Ngayon itong Maute, base sa ating impormasyon, yung involved na puwersa dito sa Marawi ay hindi lalagpas ng 300 katao. Yan yung information na sinasabi. So ngayon, pagka nag-declare ka ng martial law, palalawigin mo sa Visayas, Mindanao, dinidisrupt mo ngayon yung kabuhayan ng mga Pilipino. At yan yung mga gustong mangyari ng mga terorista para maging mas effective yung propaganda nila. So ako naniniwala rito, yung pananakot niya ni President Duterte ay dahil gusto niya yan. Hindi dahil sa threat ng Maute o kung sino man, kundi dahil gusto niya talagang mag-declare ng martial law para nga diyan siya diyan siya nagtatribe o mas feeling na mas effective siya pagkakontrolado niya ang lahat ng sektor ng lipunan. So ang sinasabi ninyo, sir, itong pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law is in fact helping yung propaganda ng Maute Group? Ganun po yan, ano? Ang sinasabi nga nila, makikita nyo yung ginagawa dun sa Estados Unidos, yung 9/11, at yung mga iba't ibang mga random na bombings doon. Hindi nila dinidisrupt yung yung way of living nila kasi nga yun yung gustong mangyari ng mga terorista. So pagka lalo mong pinaigting yung mga ganyan, kagaya nitong martial law sa Mindanao, lalo silang pakiramdam nila nagiging effective sila. At the same time, tayo ngayon nasisira ngayon yung yung economic activity mo, yung paghihikayat mo ng mga turista at mga foreign investors na gagawa ng trabaho dyan sa Mindanao, wala na. At nag-aalisa na base sa ating impormasyon. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Senador Antonio Trillanes IV. Thank you, sir, for your time.